A day in a life as a 26 years old, walang trabaho pero buhay, aray ko. May lakad nga po pala akong pupuntahan kaya gumising na po agad ako ng alas 4 ng umaga. Naisipan ko nga po muna dining lumabas at din na lang po ako mag-unat-unat bahagya. Pagkatapos ko nga po mag-unat-unat ay dali-dali na po ako naligo para hindi po maghintay ng matagal yung tatagpuin kong kasama dun sa may terminal. Bago umalis, kailangan ko muna kayong pakitaan ng mga dance step na minana ko pa sa mga kanununuan. Ay ano ka garabe, uutay na ako sa paglalakad din sa may pathway at alas 4 pa lang ng umaga ay mahirap makasakay din sa may babaan. Doon na lang po sa may liwanag ng ilaw na mag-aabang para naman kita ng driver ang aking kapugian. Ano kaga? Ay ayos ikaw. Syempre habang tayo nag-aabang din ng mga sasakyan ay mag-iimot-imot muna naman tayong kauntian. Sakto naman may dumaan na jeep ay di doon na lang po ang baba ko sa may plaza ay di ako nakatipid pa kahit papaano. Iba-iba sabi ng Luka. Ayun, nandun na ako sa may plaza ay ano, jujuti muna ako din tamang lakad na naman hanggang doon sa may pandayan ay ang palagi kong sinasabi ay tumawid sa tamang tawiran at huwag tumawid kung saan-saan ng may laban, aray mo. Dali-dali na nga po pala ako sa paglalakad at mamaya ay doon na lang ako sa bus tutulog. At dahil malapit na ang Pasko ay are ang paipot ng Batangas. Pagpabagal-bagal ka din ni lumakad ay di may ipot ka sa ulo. Nakasakay na nga po pala uli ako ng jeep papunta naman po sa may Grand Terminal. At nagchat na nga po pala din ang aking kasama at kung nasaan na daw po ako ay siya daw po ay nasa may terminal na sa may 7-Eleven nag-iintay. Saglit lang naman po papunta sa may terminal at hindi nga po katagalan ako nandun na sa may terminal. Di ako po ay dali-dali nang bumaba at pupunta na po ako sa may 7-Eleven. Pumasok na nga po pala kami din sa loob at hahanap na lang po kami ng bus naming masasakyan. Ay ang baba naman po namin ay dun sa may De La Rosa sa aming pupuntahan. Dini na lang ho kami sasakay sa Dilawan na rin. Ay di are sasampahan ko na. Sa mga oras na rin ako'y nakaredy na ang kaso pupunuin pa pala. At doon lang ako biglang nalungkot. 6:30 na nga ng umaga nung simulang umalis na ring bus din sa Batangas. Hindi naman siguro kami malelate papunta dun sa agency. Ay alas 9 pa naman kami ng umaga pinapaparoon. Mas gugustuhin ko pa yung napapaaga kaysa sa nahuhuli. Magaling baga kung lahat ay nakakapag-antay ay ang agency ay hindi. Ang gagawin ko nga po pala din sa Maynila ay kami po i-attend sa Pidos at saka sa aming final briefing. Ay haba naman ako nasa biyahe, sarap na sarap naman akong tumingin sa paligid at kagaganda ng tanawin. Hindi naman nakakasawang pagmasdan, ngalingali na lang ilabas ang ulo pag nakakita ng eroplano. Baka naman mamaya sa paglabas ay 2 pinto na yung bukas ay sa bintana pa ako makalabas. Aray, buti na lang at hindi sa bintana lumabas. Ay nandun na nga po pala kami sa may De La Rosa. Rin naman po ilalakadin na namin pupunta sa agency. May kalayuan rin pero may sapat pa naman kaming oras bago makarating doon. Ay di are tamang lakad matatag muna. Pag ganyan-ganyan lang yan pero yan ho'y ihina. Di nila ang ho ako nagkita ng overpass na de-escalator. Yamanin. Di nila ang ho ako makikiihi at meron naman ho din ng CR. Ang kabila naman po na rin ay yung agency na namin. Di po sa may tapat ng Metro Star. Nakarating na din po pala yung aming mga kasamahan sa trabaho. Naghihintay na din po pala sila dito. Hindi naman po katagalan at kami pinataas na. Ito na rin nga po pala yung pinakaiintay ko. Pinapasok na nga po pala kami. Ay di mag-relax daw po muna kami din habang may hinihintay pang iba. Ay di arang anak ng inay ay tamang relax nga muna. Magsisimula na daw ay ibigay muna daw aring slip down sa office. Pila lahat ay mabibigyan. Binigay na nga po pala sa amin yung mahalagang documents namin gagamitin. Pinapaliwanag na nga po pala yung aming mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Ay mamaya pa ay may nilabas ng t-shirt ay ari daw ay kailangan naming suotin at may picturean mamaya. Ay di ano pang ginawa ko, nag-abay na agad ako. Ari na ang pangmalakasan, may padolyare si madam. Sayang nga at ayaw niyo magpasama sa video. Ay gandang-ganda naman, ay hiyang-hiya sa camera. Ay siya daw ang ipalo ko sa TikTok. At pagkatapos naming ma-final briefing doon sa agency ay kami nag-book na lang na masasakyan at malayo naman yung may pupuntahan para doon sa Pidos. Ay ari nga si Tropa, shoutout sa'yo boss. Gusto ko pagkatao mo, gusto kita nyahaha. Hindi nga po pala gaganapin ang aming Pidos sa taas ng BPI. Pero bago ang lahat kakain muna po kami sa McDo at talagang gutom na po kami. Wala naman ako makita ang pare. Di ko naman po kilatis ang lugar na are. Ay di rin po muna ang pinagtyagaan kahit medyo pricey Nagsimula na nga ang pagtuturo sa amin ni Ma'am Celeste ng mga dapat at hindi din dapat gawin. Para na rin sa aming kaligtasan pag kami nakaalis na sa ating bansa. Ari na ang sumunod na mga nangyari. Congratulations! Tagayan ang sarili nyo, mahalin nyo ang pamilya nyo ha. Balikan nyo sila. Be responsible
Bukas lang. Narinig nyo naman po ang sinabi, be responsible at tulungan at balikan ninyo ang inyong mga pamilya. Ay, alangan naman kaya nga ako umalis. Siyempre para matupad ko din na yung mga pangarap at para tulungan din na yung magulang. Kahit naman ako ipagarni-garni, mataas din naman ang aking pangarap. Pero never naman ako naging mataas ang tingin sa aking sarili. Ako pa din to, si Jetro na mahal ka. Aray mo, ginabi na nga din po pala kami nung natapos kami sa Pidos at matagal-tagal din po kasing discussion nyo. Pupunta na nga po pala uli kami sa Buendia, tinis sa may sakay ng bus. Pauwi na po kasi uli kami ng Batangas. At kung patuloy mo pa rin na pinapanood ang video na ito, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa aking vlog. Huwag po sana kayong magsawang sumuporta sa akin. Eh di ano, paano? Uwi na po ang Batangas. Bye-bye!